Nalimutan ko. Sige, okay lang. Itong marunong na to, ito yung mga nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya maganda mga kapatid, mamuhay tayo ng mga marunong, tulad ng mga marurunong. Dahil ang mangmang walang alam nga bobo. Kulang sa pag-iisip. Hindi maayos ang pag-iisip. Pero kapag ikaw ay matalino, alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung tama at mali. Tama po ba? Hello? Parang meron pa ba akong kausap dyan? Ngayong umaga, pag-uusapan natin itong tatlong persona, 3 person, different characteristic. Yan, 3 persons, different characteristic. Kukuha tayo, ating pong pag-uusapan ng tatlong personalidad sa Biblia na may iba't ibang ugali, iba't ibang pagkatao, character, different attitude, o masasabi natin, merong heart attitude, yung attitude, yung pang issue sa kanyang puso, o yung pag-uugali. Yan. May kanya-kanya silang kalakasan o kahinaan. At ano ang magiging katapusan ng laman ng kanilang puso pagdating sa pagsunod nila sa ating Panginoon? Number 1. Sino na sa inyo nakabasa niyan? Sa Bible, yung isang mayamang binata. Rich man. Mayaman ito. Sabi rito sa Lucas, chapter 18, verse 18 to 23. Yan, tinagalog ko na lang dyan. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Ito yung tinanong ng binatang mayaman. At sa verse 19, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti." Amen? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang. Verse 20, "Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Ano ang sabi ng lalaki sa verse 21? Sinabi ng lalaki, ang lahat kong iyan ay tinupad. Kuna mula pa sa pagkabata, ibig sabihin, kausap mismo ng binatang lalaki, mayamang lalaki na yan, ang Panginoon. Ang sabi niya, ang lahat kong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Napakabuti rin, napakabait ng mayamang Verse 22. Pagkarinig nito, ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo." Sabihin mo sa katabi mo ngayon, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Kasi minsan marami tayong ipinagmamalaki. Ay, nagsisimba naman ako. Nagbabasa naman ako ng Bible. Ay, lagi naman akong tumutugtog sa church. Ako nga yung minsan nagpapiano nga ako, minsan nagdrama ko, minsan nagigitara ako, minsan song leader pa nga ako Ang dami nating sinasabi sa Lord. Pero ang sabi ng Lord, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Ito yung ibig sabihin yung mga tinatangkilik natin. Yung iniingat-ingatan natin. Ang sabi, at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Nung narinig ito ng mayamang binata, sabi sa 23, nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napaka-yaman. Minsan ang hirap nating bitawan yan sa Lord Lalong-lalo na pag pinag-uusapan natin kayamanan. Pag ang kayamanan mo ang girlfriend mo, mahirap mong bitawan yan
lalo na't unbelievers, mga kapatid. Bato-bato sa langit. Lalo na itong mga kabataan. Mariin kong sinasabi sa inyo, kayo mga kabataan, pag kayo nakakita ng gwapo, okay na yan. Okay na yan. Pero hindi nyo alam, tambay lang pala sa kalye yan. Ang ganda ng ginagawa ninyo, nag-aaral kayo, pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, at ang goal ninyo, makapagtapos kayo ng mataas ang grado ninyo. Pero nung dumaan ka, napadaan ka sa isang lugar, bigla ka nakakita nakatayo doon na gwapo, nawala ang kinabukasan. Kaya mag-ingat kayo mga babae, mga kabataang babae, kabataang lalaki. Huwag na huwag kayong makikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Minsan nangyayari yan pero nagiging maayos naman. Pero huwag kung maaari. Alam niyo kung bakit? Sinabi mismo ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kung saan ang kayamanan nyo, naroon din ang inyong puso. Alam niyo bang pag hindi mananampalataya, mahirap Isipin mo, mananampalataya ka, girlfriend or boyfriend mo hindi mananampalataya. Magsisimba ka, ite-text ka ngayon. Sasabihin nung halimbawa, huwag ka na lang magsimba, mamamasyal tayo. Mamimili ka ngayon. Medyo, sabi nga, bakit kaya sa Tagalog, patay na patay, no? Tawag natin, no? Dead na dead. Patay na patay ka, what? Dinala mo na ako, sisimba. Mamasyal na lang ako. Kaya ako sinasabi sa inyo ito mga kabataan, dahil nangyayari po yan, hanggang ngayon nangyayari po yan, at nakakalungkot. Nakakalungkot po, kahit tanungin nyo yung mga DSWD, kasi minsan kaharap namin yung mga DSWD, nagkakaroon kami ng mga seminars. Karamihan sa mga kabataan ngayon, dumating ako, nalaman ko na yan Mga kabataan sa Surigao del Norte, pinakamataas ang porsyento ng high school pa lang At sasabihan mo yung kabataan, huwag ka magbo-boyfriend muna, mag-aral ka. Opo, uncle. Pagkasabi, opo, uncle, pag nakita kayo isang araw, yun na, nakalunok na ng paktuan. Nawala na yung opo, uncle. Opo, uncle. Kaya mag-ingat kayo mga kabataan. Kayo ay naglilingkod sa Panginoon. At kung mahal niyo ang Panginoon, unahin ninyo ang inyong pag-aaral. Amen? Dahil kapag kayo'y nakapagtapos, yan ang magiging kayamanan ng mga magulang niyo at kayamanan din. The rich man, Jesus tested the rich man, young man, and at weakest area. Alam niyo, sinubukan ng Panginoon yung kahinahan nitong mayamang lalaking ito. Ano yung kanyang sinubukan? Siyempre, yung kanyang kayamanan, yung wealth. Mga kapatid, itinetest tayo ng Diyos kung ano ang kayamanan ng ating puso at kung saan tayo mahina. Sinusubukan tayo ng Lord yan. Ano ang susundin mo? Ang Panginoon ba o ang desire ng puso mo? At ititempt din tayo ng kaaway. Kung tayo ba ay patuloy na magiging tapat sa ating Panginoon sa kabila ng pagsubok. The young rich man seen Jesus face to face and they have conversation each other. The rich young man start good. Makinig po tayo mga kapatid. The rich young man start good but ends nothing. Di ba, sabi dyan, sabi dyan ng Panginoon, isang bagay pang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Verse 23, nalungkot ang lalaki nang marinig
yun sapagkat siya ay napakamayaman, napakayaman. Hindi niya kayang sumunod sa Lord. Hindi niya kayang sumunod sa Lord. Pero nagsimula ang mayamang lalaking ito na maayos, but ends nothing. The rich young man left Jesus sad. Ang lahat ng umaalis ay talo. May mga ganitong pangyayari sa mga believers ngayong panahon. They start good but ends nothing. At sila'y umaalis at ayaw nang dumalo sa mga gawain at pagtitipon. Tignan nyo mga kapatid nyo, hindi tao ang makapagpapahina sa inyo. Tignan ninyo ang Panginoon kung merong mga taong parang tinitignan mo, ina-idol mo, dapat wag ina-idol eh. Kung tinitignan mo siya, dapat itong taong ito hindi nagkakamali. Walang taong hindi nagkakamali, walang taong perfecto. Pero hindi yun ang magiging adlang para ikaw ay hindi na lumago at hindi na dadalo. Hello? Ang ganda-ganda ng sinimulan mo, sabi na natin, masigasig ka, active na active ka, masayang-masaya ka, pero dumating ang panahon sa isang bagay na pangyayari, hindi ka na naging aktibo dahil hindi nga maayos ang puso. Hello? Kung ganyan ang ating attitude ngayong taon na to, 2025, at hindi ka pa nag-move on, walang mangyayari sa'yo. Dapat nag-move on na tayo. Forget the past. Sabi ng Bible, kalimutan natin ang nakaraan. Sabi nga ng Bible sa Tagalog, ilibing nyo na sa limot yung mga nakaraan. At patuloy tayo ngayon. Tahakin natin. Sumunod tayo sa Lord. Ang problema nga lang kasi, yung puso natin, hindi na maayos kaya hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Sinusunod natin yung ating puso. Ang lahat ng umaalis, talo. Ang lahat ng umaayaw, talo. Ang lahat ng sumusuko, talo. Yan, puro talo. Ang lahat ng ayaw sumunod sa ating Panginoon na hindi kailanman mapapabuti at mananatiling talunan. Ang issue ay heart attitude. Ay bantayan natin ang ating puso. Number 2, si Jude. Kilala niyo siguro yan, no? Pagka Jude ang tawag, magandang pakinggan yan eh. Pero pagka tinawag mo ng Judas, dapat yan Judas lang. Judas Iscariot. Nabasa niyo na ba ang story ni Judas Iscariot? Hello? Tignan niyo to. John 12:4-6. Sabi niya, no? Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote. Tawagin na lang natin Judas, bakit kasi Judas eh. Na magtatraidor sa kanya, sinabi ni Judas, isang taon na sweldo ang halaga ng pabangong iyan. Bakit hindi na lang iyan ipagbili o ipinagbili at ibigay sa mga mahihirap ang pera? Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw bilang tagapagmana. Teka, parang mali yata yung word ko ah. Ano yung nakalapit niya? Parang naghang. Pakipindot nga niya, naghang na. Pakislide please, naghang eh. Oo, ayaw na gumalaw. Sandali. Okay na, okay. Thank you. Ayan. Sinabi niya ito,
Hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat, ito mali sa akin, tagapagmana dito eh. Kasi yung iPad kasi pagka naiba yung letter, di mo napansin. Tagapag-ingat ng pera nila. Ibig sabihin niya, tagapag-ingat, siya yung treasurer. Yan, ingat yaman ang tawag yan sa Tagalog. Madalas niya itong kinukupitan. Kaya mag-ingat kayo pag kayo treasurer, oh. Mag-ingat kayo kapag kayo treasurer, lalo na malaki yung malaki yung inyong binibilang. Mag-ingat kayo dahil marami dyan natutukso. Maraming natutukso. Isipin nyo yung pabango na yun, ibubuhos yun eh. Binuhos yun sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi maayos ang puso ni Judas na naman ni Judas, ang kanyang isip lagi nasa pera. Sabi niya, bakit niyo ibinuhos yan? Sayang naman. Isang taong sweldo na sana yan, bakit niyo ibinuhos sa kanya? Sana ibinenta na lang at ipinamigay sa mga mahihirap. Oo, nagano pa si Judas, no? Ang ganda pa ng kanyang sinabi, no? Parang totoo eh. Parang totoo eh, sayang naman. Sana pinamigay na lang natin sa mga mahihirap, nakatulong pa tayo. Pero, ang laman ng puso niya, hindi tama. Hindi siya nasasayangan doon, kundi yung pera ang inahabol niya. Judas Iscariot, one of the 12 disciples. Si Judas Iscariot, tingnan nyo si Judas Iscariot, si Judas na lang, si Judas, para mabilis. 3 taon niyang kasama ang Panginoon. Si Judas, isa siyang witness ng maraming miracles na ginawa ng ating Panginoon. At si Judas, meron siyang perfecto. Ano yun? Anong meron kay Judas nung kasama niyang Panginoon? Meron siyang perfect na pastor. Meron siyang perfect na pastor. But Judas uses church for personal interest. He heard a living gospel. Judas end up miserably. Tignan niyo yun. Judas end up unhappy. Judas end up depressed. Judas start good, end up misery na naman. Nagsimula si Judas ng maayos, nagtapos sa paghihirap. Anong issue? Yung heart. Yung attitude ng kanyang puso. Tignan niyo itong dalawang taong ito, mga kapatid. Sayang lang naman, no? Nagsimula tayo sa ating Panginoon. Maganda yung ating sinimulan. Attend tayo ng church. Attend tayo ng gawain. At kung ano yung nangangaral ka pa nga, nagbabasa ka ng Bible. Pero kung nagtapos ka rin naman ng walang maguluhan, sayang lang din yung pinagsimulan mo. Pero meron tayo rito matututunan, mga kapatid. Tignan nyo itong si Judas. Anong nangyari kay Judas? Sino nakakalam? Nung umalis, nung ginawa ni Judas yan, anong nangyari kay Judas? Maghula nga kayo. Ang galing ni Kuya Noli. Nagbabasa talaga to. Kuya, sa Pasko may premyo ka. Ang galing ni Kuya Noli. Matthew 27:3-5. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinahuli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pilang. Oh, ito na yung pera mo! Kaya nabudol mo ako. Yan na yung pera mo. Sinabi niya, nagkasala ko, ipinagkanulo ko ang dugo ng tao walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa'yo? Ayan, sagot di kayo lang sa akin, ano ang pakialam ko sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila,
Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pilak at pagkaalis doon siya ay iyon ang masakit. Mga kabataan, baka kayo may mga naging kayamanan niyo yung mga boyfriend o girlfriend niya na. At kapag kayo ay nasawi, na-depress kayo, nagbibigti, marami nagbibigti. Huwag niyong gagawin yan, mga kapatid. Alam niyo, kapag si Lord ang inuna niyong minahal at si Lord ang minahal niyo, hindi kayo iiwan ni Lord. Amen. Amen? Pero kapag si boyfriend, girlfriend, madali lang kayong iwanan yan. Mag-aral kayo ng mag-aral. At kapag nag-aral kayo, nakapagtapos kayo, magtrabaho kayo, madali na lang yan. Sabi niyo sa Lord, sinabi ko ulit, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa. At maghanap kayo doon sa church. Huwag kung saan-saan. Kung meron sa church. Pero ang ibig ko sabihin, kung meron dito, dito. Kung meron sa ibang church, doon. Hindi yung saan-saan, ibig sabihin sa kalyo. Ito yung tignan natin, mga kapatid. Itong tao ito. Kilala niyo siguro itong pangatlo. Kilala niyo ito? Sino? Yung pangatlo. Si Job ba? Tinatuwa ba niya si Lord? Peter. Yan. Si Pedro. Pag-uusapan natin to, dito natin titignan. Dapat ganito yung kalalabasan natin. Na hindi natin iiwanan si Lord. Peter denied Jesus 3 times. Anong ibig sabihin doon, di ba? Sabi na, Pedro, sabi niya, simula ngayon, 3 beses mo maririnig ang tilaw ng manok. Ibig sabihin, 3 beses mong i-deny si Lord. Ganun yan. But Peter did not stop here. Kahit ganun ang ginawa ni Peter sa Panginoon, dininay niya. He continued to follow what Jesus teach and command. Dapat ganyan tayo. Sundon natin kung ano sinasabi ng Diyos, kung ano sinasabi ng Biblia. Huwag niyong titignan si Kuya Bob. Ang tignan niyo yung sinasabi ng Diyos sa inyo. Yung sinasabi ng Bible. Kahit anong mangyari sa inyo, magkawindang-windang, huminto man kayo, mabagal man ang pag-usad ng inyong spiritual life, tuloy lang ang buhay. Ang lahat na nagpapatuloy, panalo. Huwag kayong uminto. Peter starts as a church pillar. Start good and finish good. Yun ang maganda kay Peter. Naging haligi siya ng simbahan, ng iglesia. Dapat ganun, kung alam mo ikaw ay tinawag ng Lord na isang aligi ng iglesia, magpatuloy ka. Tuloy-tuloy mo yan. Dahil pagka ikaw ay nagtuloy-tuloy, sasabihin ng Lord, tuloy lang anak. Pero ba tumatakbo sa paligsahan, yung sports ba, paligsahan, nakakita na ba kayo ng paligsahan na bigla na lang tumigil? Minsan, nakalimutan ko palang pinalabas dito. Sana, ginawa ko yun eh. Yung si Redman ang apelyido pa nun, isang negro, tumatakbo siya. Bigla na lang sumakit yung paa niya. Ang bilis niya! Kaya lang hindi siya nakapagpatuloy. Masakit na yung ano niya. Gaganong-ganon na lang siya. Eh nakita siya ng tatay. Napanood niyo na yun? Doon sa ano yun eh, Olympic yun. Sabi ng tatay, takbo yung tatay, kalong sa bakod. Sabi ng mga huwag mo kong pakilaman, anak ko yun. Eh di, sinundan niya yung anak niya, tapos inakbayan niya. Tinuloy-tuloy nilang dalawa hanggang sa nakarating sa finish line. Ganon si Lord. Kahit mapilayat tayo, manghina tayo, manlupay-pay tayo sa ating mga pananampalataya, si Lord, aakayin tayo, iaangat tayo ni Lord.
Andyan yung kamay niya. Aabutin tayo, ipagpapatuloy na Lord. Sabi niya, tatapusin ko kung anong sinimulan ko sa inyo. Kaya huwag kayong manghihina. Huwag kayong titigil. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod natin sa Lord. Amen? Call mo yung langit eh. Call natin langit, ba't natin tigil? Lalo pa naman ngayon. Ako po. Ayaw ko lang i-post doon sa may mga nakikita ko sa mga YouTube na o Facebook na dalawang tao yung ibang tao rin na nagsasabing may darating na biguan sa Manila. Ako nagpipray na lang, kaya nga lagi ko pinagpipray yung Psalms 91. Na proteksyonan mo Lord ang aking sambahayan, ang aking mga relatives, ang aking mga kapatid, ang aking mga in-laws. Target pa naman ng biguan na yan, Metro Manila, 8 point something daw. Magnitude na po. Tanda yung mamamatay niyan. Pero ako nagpipray sa Lord, kung anong kalooban ng Lord, yun ang masusunod. Pero nagpipray ako na ingatan, preserve yung ating bansa, yung ating mga kababayan. Amen? Sabi nga ng Luke chapter 18 verse 1, always pray and don't give up. Luke 18:1, always pray and don't give up. Tignan mo kuya, tama yun. Kailangan mga kapatid, ganito yun. Tignan nyo si Pedro. Peter fight the good fight of faith. Pinagpatuloy niya. Hindi siya tumigil. Dahil gusto niyang makamtan. Gusto niyang maabot ang kanyang mga yubang pinagagawa ng Lord sa kanya. Isipin mo, ikaw kaya, yan ang nangyari sa'yo. Dinidinay mo kasi si Lord eh. Depende yan sa puso talaga ng tao. Pero mga tao nagdi-deny pero ang kaloob-looban niya maayos. Nadala lang siya ng sitwasyon. Iba yung nangyari doon sa US na talagang minak nila ang Panginoon. Pinagsabihan nila ng hindi maganda na godless city, godless town. Isipin mo, walang Diyos, wala silang pakialam. Alam karoon ng butuan? Pagkadating sa boto, 11, palakpakan. 3, palakpakan. Pagdating sa God, the creator of heaven and earth, anong sabi? 0. Nagtawanan, palakpakan. Anong nangyari sa kanila? Yung kanilang kayamanan, na napakayaman nila, ang kanilang tahanan punong-puno ng kayamanan. Puro mayayaman tao dun eh. So anong nangyari? Sunog lahat. Isa lang ang naiwan na bahay. Kaya mga kapatid, itong ginagawa natin sa Lord, magpatuloy natin. Hindi po madali ang sumunod sa Lord. Pero kapag maayos ang puso natin, madali sumunod. Ang mahalaga rito yung pagsunod lang eh. Alam natin may Diyos. Sino sa inyo naniniwalang may Diyos? Amen. Kilala nyo ba ang Diyos? Amen. O kilala nyo ha? Ang tanong, sumusunod ba kayo sa Diyos? Amen. Tignan ninyo, mahina yung amen. Maraming ganyan eh. Kilala nila ang Diyos. Alam nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang tanong, sumusunod ba tayo sa sinasabi ng Diyos? O kontiin para may... Ayan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ito yung kulang natin. Naniniwala kang may Diyos. Naniniwala ka sa kakayanan ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Ang tanong nga, sumusunod ba talaga tayo sa Panginoon? Dahil kapag sumusunod tayo, unang-unang priority mo, magbabasa ka ng Bible. Magpipray ka.
Susundin mo yung kalooban ng Diyos. Yun ang kulang. Kilala mong may Diyos, pinaglilingkuran mo nga siya, di ba? Pinaglilingkuran mo, ang tanong ba, sumusunod ka ba sa Kanya? Maraming mga ganyan eh. Parang nga, Kristiyano ako, pero hindi naman talaga sumusunod. Kulang, mga kapatid. Darating ang panahon, ipagsusulit natin ang mga ginagawa natin sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng magyabang. Pero pwede natin ipagmalaki ang Diyos. Dahil sa kabutihan ng Lord sa ating buhay. Yun yung kulang natin. Hindi man tayo sumusunod. Dapat ganito dapat eh. Oh. Matthew 6:19-21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon sa ibang translation, doon sa langit. Doon walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Mga kapatid, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ano yung mag-impok? Sundin natin ang kalooban ng Lord. Gawin natin yung ginagagawa ng Lord sa atin. Lahat ng mabuting ginagawa tama, nag-iimpok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil pagdating nyo doon, meron kayong gantimpala. Kung lahat man tayo dito makakarating sa langit, praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Okay kayo ha? Lahat tayo makakapunta ng langit, praise God! Pero, yun lamang mga naglingkod sa Lord na talagang ibinuwis ang kanilang buhay, mahal na mahal talaga nila ang Lord. Sila may corona, sabi sa Bible may putong. Pero lahat tayo doon, wala ka naman masyadong ginagawa. Ang mahalaga lang sa iyo siguro na karating ka ng langit, pero wala kang reward. Wala kang inipon. Wala kang i-withdraw. Wala kang kayamanan inipon eh. Pero nakarating ka, praise God. Ganun na lang bang gusto natin? What? Sumunod tayo sa Lord. Gawin natin yung pinapagawa ng Lord para thank you, Lord God. Ito, meron dito isang maganda rito. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Kita nyo? Meron naman isang tao, yung kabaliktaran yan. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Mga kapatid, nagmamanifest yan. Pag maganda ang puso mo, lalabas. Maniwala ka. Lalabas. Pero pag hindi magandang puso mo, lalabas din. Anong lalabas dyan? Puro kasinungalingan. Puro kabalustugan. Hindi nga maganda eh. Yung tama, naging mali. Yung tuwid, binabaluktot. Kasi nga hindi magandang puso. Mag-ingat tayo mga kapatid. Meron po ba tayong napupulot na aral? Okay, last verse. Madali lang tayo. Kasi meron tayong communion. Ito yung lagi kong sinasabi. Tatandaan nyo na yan ha. Proverbs 4:23. Lagi yan. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay, mga kapatid. Yung puso natin, 2025 na, mag-move on na tayo. Mag-move on na tayo. Ang isang sekreto para makapag-move on ka, trust in the Lord. Or trust God's plan.
Dahil pag ikaw ay nagtiwala sa plano ng Diyos, mapapabuti ka. Ang sabi, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Trust God's plan. Para mapabuti tayo. Sabi, ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Pag maganda ang puso mo, maganda ang kalalabasan mo. Amen? Pakipatay.